Alam nyo na kung paano i-locate yung delta. Alam nyo naman kung paano i-locate yung core. Ngayon naman is proceed tayo sa ridge counting. Yung ridge counting daw is the process of counting the ridges that touch or cross an imaginary line drawn between the delta and the core of a loop. So yung ridge counting is applicable for a loop pattern. Tandaan nyo ha, yung ridge counting ay applicable lamang siya sa mga loop pattern. Hindi siya applicable sa arc and hindi rin siya applicable sa word. So sabi dito sa definition, the process of counting the ridge. So paano daw natin makakount yung ridge? Siyempre, i-locate muna natin yung core and then yung delta. After na-locate nyo na yung core and yung delta, gagawa na kayo ngayon ng imaginary line from the core to delta. So, yung imaginary line ay titingnan nyo kung ilan yung natamaang ridges. So, kung ilan yung tinamaan ng imaginary line na mga ridges, yan na yung magiging ridge count ninyo. So, bibilangin natin kung ilan yung tinamaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, 12 yung tinamaan ng imaginary line. Yung tinamaang ridge ng imaginary line is 12. So, yung ridge counting natin dito is at 12. So, another example. So, na-locate na yung core at delta. Gagawa na lang ng imaginary line. So, imaginary line, ilan yung tinamaan? 1 ridge count only. So, yan yung ridge counting. Okay, punta naman tayo sa rules in ridge counting. Kung mayroong rules sa pag-locate ng pipeline, mayroon sa pag-locate ng delta, mayroong rules sa pag-locate ng core, meron ding rules in ridge counting. So, first rule, kailangan i-locate daw yung delta at yung core. So, na-locate na yung delta and core, count all the ridges which touch or cross an imaginary line drawn between the core and the delta. So, bibilangin na yung mga ridges na tinamaan ng imaginary line na galing kay core papunta kay delta. Number 3, never include the core and the delta in the count. Hindi kasama yung core at yung delta sa counting. Count only those ridges which intervene or pass between the core and the delta. Number 4, incipient ridges are never counted. Hindi kasali yung incipient ridge sa counting ng ridge counting, no matter where they appear. The general rule is that in order to be counted, the width of a ridge must be equal to the width of the other ridges in the pattern under consideration. So, dapat daw yung mga tinamaang ridge ng imaginary line ay dapat the same yung mga width ng kanilang ridges. Kapag ito yung tinamaan, yung incipient ridge, hindi na siya included sa ridge count. Hindi nyo dapat isama yung incipient ridge sa counting kapag tinamaan ng imaginary line. Okay, tapos na tayo sa rules in ridge counting. Yan yung mga rules na dapat nyong tingnan kapag nag-ridge counting na kayo. So, we will proceed now on the ridges subject to ridge counting. So, eto yung mga ridges na bibigyan natin ng mga count. So, kapag ridge island or a dot, ay bibigyan natin ng 1 ridge count. Kapag short ridge, ay bibigyan natin ng isang ridge count. Kapag long ridge naman yung tinamahan ng imaginary line, bibigyan natin ng 1 ridge count.
Kapag an abrupt ending ridge ang tinamaan ng imaginary line, bibigyan natin ng isang ridge count. Kapag bifurcation ridge naman daw yung tinamaan ng imaginary line, bibigyan natin ng 2 counts kapag dito siya dumaan. Kapag dito dumaan yung imaginary line sa bifurcation, bibigyan natin ng 2 counts. Kapag dito naman daw dumaan yung imaginary line, bibigyan natin ng 2 counts pa rin daw. So, kapag dito naman dumaan, bibigyan natin ng 1 count only. So, yan yung count na ibibigay natin kapag bifurcation yung involved na ridge. Pag ridge enclosure naman daw yung tatamaan ng imaginary line, kapag dito siya dumaan, bibigyan natin ng 2 counts. Siyempre, kapag dito dumaan, 1 counts. Kapag dito naman dumaan yung imaginary line, bibigyan natin ng 2 counts. The same dito, 2 counts yung ibibigay natin. Next, crossing or meeting of 2 ridges is counted as 2 ridges. Kapag dito dumaan yung imaginary line, bibigyan natin ng 2 counts. Kapag dito naman dumaan yung imaginary line, bibigyan din natin ng 2 counts. So, halimbawa, dito dumaan yung imaginary line, bibigyan natin ng 1 count. So, yan yung mga ridges subject to ridge counting. So, ngayon, babalik tayo sa division of loop. Identify natin kung ano yung radial at ano yung ulnar loop. The term radial and ulnar are derived from the radius and ulna bones of the forearm. So, eto siya yung radius bone connected sa thumb. Eto naman yung ulna bone connected sa little finger. So, kapag yung flow ng ridges ay papunta sa ulna bone, dito, kapag yung flow ng ridges ay papunta dito sa ulna bone o sa little finger, yan ay ulnar loops. Ang tawag sa kanya is ulnar loops. Kapag yung flow naman daw ay papunta sa radius bone o sa thumb, radius bone or thumb, ang tawag sa kanya is radial loops. So, para mas maintindihan ninyo, ito yung another example. First, the radial loop slope. Yung radial loop daw, nag-slope siya papunta sa left. And ulnar loops naman daw, pag yung slope niya ay papunta sa right. Dito is slope yung titingnan natin to identify the radial and ulnar loop. So, i-identify natin yung ulnar and radial sa pamamagitan ng slope ng ridge pattern kung saan sila nag-slope. Kung sa left nag-slope, ang tawag dyan is radial. Kung sa right naman nag-slope, yung fingerprint pattern, ang tawag is ulnar loops. To differentiate a radial from ulnar loops, one must know from what hand such impression is taken. On the right hand, radial loop slope to the left and ulnar loop slope to the right. Kapag nasa right hand. Kapag nasa left hand naman, yung radial loop slope to the right. Yung ulnar loop slope to the left. Okay, halimbawa, etong ridge pattern o fingerprint pattern na ito is nasa right hand. Located in the right hand yung mga pattern na ito. So, identify natin kung saang slope sila.
kung yung slope nila ay papunta sa left o yung slope nila ay papunta sa right. Titingnan natin dito. So, siya ay radial loop. Bakit radial loop? Sabi dito, ang radial loop, ang slope niya ay papunta sa left. Papunta sa left ang slope niya. So, dito naman sa second paragraph, pag yung right hand, ang radial loops ay papunta sa left. Yung slope ng fingerprint pattern ay doon papunta sa left. Sa left papunta yung slope ng fingerprint pattern. Slope papunta sa left. Ito naman ay papunta sa right. Yung slope niya papunta sa right. Kaya siya naging ulnar loop. Yun. Yung isa is papunta sa right. The same sila dito. Ulnar loops. Yung basis ninyo sa pag-identify is slope. Ito yung titingnan ninyo. Kapag radial loop slope ay nag-slope siya sa left. Kapag ulnar ay nag-slope siya sa right. Okay? Klaro? Next example. Ito siya is a right hand. Yung basis naman natin dito sa pag-identify ng ulnar and radial, saan nag-flow yung direction ng ridges. When the ridges flow in the direction of the thumb, therefore, it is a radial loop. Kapag yung flow ng ridges papunta sa thumb, ang tawag sa loop is a radial loop. Dito sa kabila, kapag yung ridge flow ay papunta sa little finger, ang tawag sa kanya is ulnar loops. Kapag ang ridge flow ay papunta sa little finger, ang tawag sa kanya ay ulnar loops. Kapag nag-identify kayo ng flow ng ridge, ito yung gagawin nyo. Mag-start kayo dito, papunta sa delta. So, yan yung flow ng ridge o flow ng direction ng ridge. Tandaan nyo, pag nag-identify kayo ng flow ng ridge, kailangan dito kayo mag-start papunta sa delta. Dito mag-start papunta sa delta. Yung flow ng ridge niya ay papunta sa right thumb. Papunta sa right thumb. Therefore, yung fingerprint pattern na ito is a radial loop. Ito naman, right hand na fingerprint pattern. Yung flow ng ridges niya ay papunta sa little finger. Papunta sa little finger. So, therefore, ang fingerprint pattern na ito is a ulnar loop. Ulnar loop. So, nakuha. So, yan yung pag-identify ng ulnar and radial loop sa pamamagitan ng flow direction ng ridges. So, etong araw na to, yan yung slope. Diba sabi natin kanina, kapag yung slope is papunta sa left, ang tawag sa kanya is radial loop. Kapag yung slope is papunta sa right, ang tawag naman sa kanya is ulnar loop. Okay. Another example. Ito siya is left hand ninyo. So, assuming left hand ninyo, tingnan nyo yung mga left hand ninyo.
Yung fingerprint pattern ng little finger is eto siya. Bakit siya naging radial loop? Flow niya is papunta sa thumb. So, siya ay naging radial loop. Di ba sabi dito, the ridges flow in the direction of the thumb, radial loop. Kung yung flow naman ng ridges ay papunta sa direction ng little finger, ang tawag sa kanya ay ulnar loop. So, yung flow ng ridges niya ay papunta sa thumb. Kaya siya naging radial loop. Okay, ito naman yung flow ng ridge niya is papunta sa little finger. Papunta sa little finger. Papunta sa little finger, kaya siya naging ulnar loop. Ito yung flow ng ridge ay papunta sa thumb. Papunta sa thumb, kaya siya naging radial loop. Ito is yung flow is papunta sa little finger. Papunta sa little finger yung flow, kaya siya naging ulnar loop. And the last is yung flow niya is papunta sa little finger, kaya siya naging ulnar loop. Yan yung pag-identify ng radial loops and ulnar loops.